Audio Jungle. Audio Jungle. Good morning, guys. This is Lolita's vlog, and I want to share my journey on my health. And on February, um, hindi ko na maano kung anong date yun. Basta February and March. Um, no, I'll begin on December. So, first, on December, um, pinaalis ko yung aking control because kaming dalawang mag-asawa ay gusto na namin magsunod. But, um, ang nangyari ay hindi ko akalain na magkaka-hormonal imbalance ako, and because I'm also gaining weight, that's why isa na rin yun sa mga cause kung bakit nagkakaroon ng hormonal imbalance ang babae. So, um, ah December, pinatanggal ko yung aking birth control na IUD, and January, uh, we tried. And then February, ah, akala ko meron na, may laman na yun. So, nag-PT ako ng February. So, I think buntis ako. And then, by March, nag-PT ulit ako. Then, positive siya. And I posted a post on my Facebook account, but ayan, pinost ko yung aking pregnancy test na positive siya. And I feel it also na meron naman talaga siyang laman. But then, ng mga ilang araw na, 24 ako nag-PT, ng mga ilang araw na noon, I think February 24. And then, ng mga ilang araw na noon, um, 28 ata yun, nag-spotting ako. So, nagka-cramps yung aking puson. So, nag-decide na ako na magpa-check up. So, nung nagpa-check up ako on my OB-GYN, she said na I do the test of trans B. So, I have my trans B. So, the result is polycystic and hormonal. So, she said na hormonal. So, um, na kalagay sa findings, ectopic. So, it said na maybe I am pregnant, but it's not on the, wala siya talaga dun sa, ng matres. Hindi siya kaya siguro nalaglag. So, I have my polycystic and my hormonal imbalance. Then, she advised me to lose weight, and also to take, she gave me also, she said that I may take a rest first and take my medication. She said, no, my birth control pills. She gave me an Altea pills. Then she said I will use it for about 3 months. So 3 months, so March, April, May. So she said after 3 months, I must do the pap smear. So you know guys, ang paniniwala natin, pap smear is what do you call this one? Nililinis yung ating matres. Sa mga babae ha, hindi sa mga lalaki. So they said, sa mga sabi-sabi na naririnig ko, nililinis daw yung matres tungkol dun sa pap smear na yan. But my OB-GYN and the people in the clinic is explaining me about that, because
naririnig ko na sa mga matatanda na mga nanay, sa mga babaeng kagaya ko na ano, yung may mga edad-edad na ang paniniwala nila ay ang pap smear ay paglilinis sa iyong no, no, cervix or sa iyong what do you call this one, sa iyong basta doon sa loob na yun. And then, hindi naman talaga ako ano ha, baka may pagkakamali ako doon sa mga sinasabi ko. Ayan. Baka may mga pagkakamali ako doon na pwede nyo akong i-correct. So, hindi naman talaga ako, wala akong pinag-aralan sa about health or anything. But sa mga naririnig ko lang at sa mga advice ng aking doktor based on my experience also. Ayan. Then, they said na gano'n na nga. Bumalik tayo dun sa about pap smear. They explained about the pap smear that it will take a little bit, what you call this one, yung konting ano doon, yung mga slimy something doon o yung mga ano, kumukuha sila doon ng sample sa atin. Then, inalalagay nila sa ano at ipinapa no, 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 no. Ipinapadala nila sa laboratory yan para ma-check kung ang babae ba ay may diferensya sa matres, may cancer or something ba, or may bukol ba, or may ano-ano ba doon, bacteria ba, or anything. Kasi kadalasan sa mga babae ay nagkakaroon ng cancer sa matres, yung iba-iba pa. So, marami tayong ano dyan. Then, I find my, she said that I will do my pap smear on May. But, I forgot and I leave that pap smear because my husband also is taking medicine and we are busy to do the checkup and anything. So, that time when I decided to let to drink the contraceptive that they gave me, that my doctor gave me. So I decided to nainumin yun ng tuloy-tuloy until my husband will um, uh, what do you call this? Gumaling. So, so I'm thinking what can I say in English? Sorry guys. And then after that, I decide to follow up my checkup on August. So I go to my OB/GYN and I decided to do the pap smear. So on August first week, I cannot remember what date. So um, I go to my OB/GYN and I do my pap smear and she said the result must be in 3 weeks. So I'll just wait for the result and then after that she told me to uh, be back on September 3. So I'm lazy to go back on September 3. So it's been late about one week. So after that, I decided to go after 1 week and I visited my OB/GYN and the result is there is no hormonal, there is no something or anything in on my um, sa matres ko. Yun. Wala naman siyang diferensya, wala rin siyang mga bukol-bukol na, wala rin siyang at hindi rin na rin ako hormonal. So, mayroon lang siyang nakitang konting gas-gas and there's something may ginamot lang siya sa akin ng for 2 weeks uh, and ayan pa, may kwento pa ako dyan. Before I meet my my OB/GYN on the room, they do a check, no. They check your high blood pressure. So they check my blood pressure. I thought it's okay, but after that day, it's Sunday, when I go to my
OB-GYN. After that day on Saturday afternoon, I feel very bad. I'm sick. So, nahihilo ako, sumasakit yung ulo ko, sinisikmura ako. So, pag uwi ko sa bahay ng gabi, sumuka na ako ng sumuka. At kailangan kong ilabas yung kinain ko. Kailangan ko ilabas yung nasa ano ko, sikmura ko. Kasi, kung hindi ko ilalabas, yung ulo ko sobrang sakit pa din. So, alam ko sa sarili ko na ganyan talaga ako minsan, pero hindi siya madalas. Pag naiipunan talaga ng ano yung sikmura ko, napapasuka ako, tapos ang sakit ng ulo ko. Pag hindi ko sinuka yan, ano yan, tutuloy at tutuloy yung sakit. So, sinuka ko siya. So, nung kinabukasan Sunday, yun yung check-up ko sa OB-GYN ko, nag-decide ako na pumunta. Ang hindi ko akalain na masama pala ang pakiramdam ko, alam ko naman na masama yung pakiramdam ko nung kinaubihan, nagpa-check up pa ako. So, sinama tuloy ako. Feel ko noon, sobrang hot yung ganito ko. Sobrang, ang init. Ang init ng pakiramdam ko dito, pero ang dito sa baba, normal lang. So, parang, ano ko, kasi dito sa amin, naulan nung umalis ako. Tapos doon sa taas, nung pinapa-check upan ko ng, doon sa clinic ng OB-GYN ko, sobrang init. So, akala ko normal lang. They do the blood pressure. They check my blood pressure 5 times. And, it's almost the same. Kinakabahan ako kahit ang ano ko, nakatatlong Wilkins ako ng water. So, babalik-balik ako sa CR kasi they said, drink a lot of water first and then relax. Kahit anong relax ko, yun talaga, 5 times. So, pangatlo na ako sa pila ng aking OB-GYN. Same pa rin. So, they decided na, really, it is your blood pressure talaga. Hindi natin, yun talaga yung blood pressure mo ngayon. So, you must check your doctor. When I go to my OB-GYN, she said, oh, you have hypertension. So, narisitahan niya ako ng gamot na amlodipine and it's 10 milligrams. So, ang aking husband ay meron na siyang maintenance na 5 milligrams na amlodipine. So, mas mataas pa yung sa akin. Kasi, ang aking blood pressure ay 160/100. And, what do you call this one? Worried talaga ako. Kasi, nung hindi ko pa alam, kinakaya ko, alam ko kaya ko. Kahit kaya ko kasi hindi ko alam eh. Nung nalaman ko, para tuloy lalo kong nahilo. So that is, yun nga, sabi nila sa akin, control nga yan, ganyan. Then, as my OB-GYN said, she would refer me to the doctor in internal medicine. So, she said I must seek a second opinion and I must check because if you have high blood pressure, it may cause, it's my high blood pressure is in second stage. So, second stage, ibig sabihin, talaga siya delikado. So, that's it. Sabi niya sa akin, mag-seek ako ng doctor na binigyan niya ako ng refer sa isang doctor pero hindi talaga ako pumunta until now. And, pag-uwi ko, kinento ko sa asawa ko, nag-alala yung asawa ko. Tapos, sabi, inumin mo yung gamot mo. Sabi rin sa akin ng biyanan ko, inumin mo yung gamot mo. And then, I decided myself, after that, pag-uwi ko ng Sunday ng gabi sa bahay, ininom ko yung gamot kong amlodipine. Pero inisip-isip ko, nakalimutan ko palang banggitin sa aking OB-GYN, yun din siyang nag-check sa akin ng February na i-reason sa kanya na palitan or baka sa contraceptive lang na aking tinitake because dati
kahit ano namang inom ko ng pills, hindi naman ako hina-high blood kahit ganito na ako kalaki. O ngayon talaga, napansin ko lang, lumaki na ako lalo pa akong lumaki. So, my weight is 68 kilos. It's the same when I give birth to my second son, to my last born. And until now, it's the same. So, but I think my weight is still the same, but my body is gaining weight. Hindi ko alam kung hangin lang ba o that I think na duda ko talaga na sa Althea pills talaga siya cause yung hypertension ko. So, salamat naman at nung Sunday na yon after ko magpa-check, yun din yung last na inom ko ng Althea pills. So, until now, I did not have any contraceptive, and I did wait my monthly period, and I will decide later on if what will I use, because I'm afraid to use contraceptive pills now, and I'm afraid also to use the injection, and what else. Um, I cannot do the IUD now because we want to have another child. We want to have another baby. So I don't think what will I do. I'm a little bit confused now. So that's it. And how many days did I? No, no, it's only Sunday that I drink my high blood pressure medicine, and I decided not to take it anymore because um, I'm too young to drink the hypertension medicine. But I'm afraid also because they said you must drink your medication because so that your blood pressure will come down or will be go down. It will maintain on the normal blood pressure. But I decided not to drink that hypertension medicine because I am thinking that I'm too young, and maybe it's just because of my contraceptive pills. Because I know a lot of pills, all of the contraceptive pills, they have side effects. So this is the side effects of my Althea pills for me. Um, they said it's very nice because it can make your skin young. It can make you uh, so white, your skin will be so smooth or something. But for me, I'm gaining weight. The truth is, I'm I eat rice, but once a day only, because I'm listen. No, 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 no. Hindi ko explain ng maayos in English. Hindi ko ma-pronounce ng maayos. Yeah. Gusto ko ang ay no, no, no. Yung kanin ay binawasan ko talaga kasi alam ko malakas ako sa kanin at madali lang akong lumaki. At paborito ko talaga ang kanin at tuyo because lumaki talaga ako sa probinsya na ganyan, tuyo at kanin. So, fan po ako sa rice. So, nag-decide talaga ako nung mga ilang buwan pa, nung nakalipas na reduce ng weight. But, kahit ano pa ang gawin ko, kahit hindi pa ako kumain ng kanin, ay hindi talaga ako nagre-reduce ng weight. So, but, yung pakiramdam ko na nung nalaman ko na wala naman akong hormonal na ayan, okay na, wala na akong ano sa matres, walang diferensya. I'm happy, but still I'm on my days that I feel so dizzy when I go out. It's like I'm riding on a boat. But every morning I do I'm checking my blood pressure.
My blood pressure now is 129/89. I'm taking care of the food that I eat now, and I'm lessing my rice. Um, Hopefully, I can stop my rice, but I don't think it's good to the body of us na wala tayong kaining rice. So maybe once a day, but what we call this one, maybe 1 cup or something. Um, Yun, pinapalitan ko yung aking rice, pinapalitan ko siya, sinasubstitute ko siya ng um, saging, saging na saba. Ayoko ng prito-prito. Gusto ko lang sinaing. Pero kung may nagtitinda ng, halimbawa, maruya or ano, bumibili ako at kumakain talaga ako. Pero ingat-ingat pa din kasi nga bawal sa mamantika, bawal sa maaalat because high blood pressure also, my OB-GYN said, it is caused also by the salty food, processed foods. That's why she said na stop or listen talaga. Yung ilisen yung pag-take mo ng mga processed food. So, kagaya ng mga dilata, um, ano pa ba, mga noodles, mga pansit canton, mga ganyan. Also, kimchi. Kimchi also is very salty. So, must take it very small lang if you want. Then, maalat gaya ng tuyo, binuro. Napasarap ako dun sa binuro. Kasi last August 31, birthday ng aking papa, nagpunta dito yung mga kapatid ko. May tago-tago ako sa rep na 2 binuro para kay Sis Nelia. Sana pag magkita kami. Kasi promise ko na yun sa kanya. Ang nangyari, si Mrs. A, pumunta dito sa bahay, yung aking sister. Hindi nagpaalam, niluto niya. And then, isa lang niluto niya kasi dalawa yun, isang malaki, isang maliit. So, yung malaki niluto niya. So, naglaway na ako, napasarap na rin ang kain. And, the other day, kasunod-sumunod na araw pa, niluto ko na rin yung last one. Kasi anong gagawin? Elite na lang. Ibibigay ko pa ba? So, niluto ko na lang. And, I thought na, mahilig ako sa tuyo talaga. Tuyo, parisan ng egg. So, ayan. Happy na ako pag may tuyo ako and egg. So, ayun. Napasama nga ng kain. So, ayun na nga, hinay blood na tayo. So, ayan. Ngayon, medyo groggy pa tayo. Ihilo-hilo pa. Ayan. Nakakagalaw naman. Hindi naman siya ganun ano. Then, every time, ayun guys, samahan nyo ako sa aking journey about my health. So, please pray for me also because I'm only 36 years old, but I have a high blood pressure na. So, please pray for me also and hope na my husband uh, will get well soon. I hope this coming 27 we will have his follow-up check-up ultrasound. So, I hope na okay na yung result and then me also kaya. I'm deciding to lose my weight. So, this morning, gusto ko lang pong samahan nyo ako sa aking health journey to lose weight and also to taking care of my body because um, I admit talaga na napakalaki ko na ngayon. So, before, ang timbang ko lang ang baywang ko lang ay no. It's like 27, 28, but now, so big na. So, ayan. Wala tayong magagawa. At yan ang ano natin. But I'm praying for the Lord na He will guide me on my health problem. Also, my husband also. For our kids. I want to share this morning
they said, ano daw, my husband, before, when he has a high blood pressure, he drinks a lot of lemongrass. Magpapakulo yan siya ng lemongrass. So, iniinom niya yun, ginagawa niyang kape o tsaa. So, yun. Kakatry ko lang kahapon ng hapon and then today. So, I hope bumaba. So, yan. High blood pressure update ko ay 129/89. So, um, I will update you guys about my health problem. Okay? Samahan nyo ako. Sana kayong ah, mainip or mabagot or mainis sa akin sa pag-ano. This one is, I am sharing my journey. I'm sharing about my health so that maybe it can help also to others. And that's it. Um, Ayun na nga. So, this morning, gusto ko lang i-share na I only eat first in the morning when I wake up. I drink a um, warm water. No, no, no. It's hot water. Nagka-hot water ako. And after that, pagpunta namin sa farm kasi nga when it's school days, nasa farm kami lagi. Everyday naman halos. Uwi lang ako ng bahay dito pag maglilinis, maglalaba, or may gagawin ako. Or nandito lang ako kami sa bahay kapag may sabong o may trabaho ang asawa ko. So, ayan. Ah, Halos everyday naman nandun kami. So, ayan. Tungkol ba saan yung ayan. So, um, pagka kaninang umaga doon na kami breakfast. So, ang breakfast ay nagbangus, yung tira ng ulam kahapon ng hapon, and may pansit. Kumain lang ako ng konting rice kasi may iniinom pa akong medicine, yung medication ko for my dun sa konting gasgas at sa ng ko. Yung nareseta sa akin ng OB ko. Then, ano pa ba? One banana lang ako. So, coffee. Ang aking coffee ay LA coffee. So, yun yung gusto ko kasi ayoko ng matamis na coffee. Mas gusto ko pa yung black na coffee without sugar and LA coffee only. But the LA coffee is dinadahan-dahan ko siyang iniiwasan ko rin siya. Kasi alam ko, no, 3-in-1 or 3-in-1 coffee is not good. And even the black one. But black one, it can helps also on your high blood pressure. That's it. I'm drinking also. And yun na nga, yun lang yung aking breakfast. So now, I'm here at the house because I'm cleaning, and later I will wash our clothes, and then ayan, maglilinis lang ako, din babalik na naman ako sa farm. So, ganyan lang po ang buhay namin. Kasi ang aking last born ay doon na rin aaral sa lugar kung saan yung husband ko nag-aasawa. Kasi before, doon kami nakatira. But, ayun, nagkaroon kami ng dito. Nakalipat kami. So, ayan na nga. Hope so. I'll be sharing, guys. Please, paantabay ng aking vlog about men's health also, because I want to share the journey also of my husband about his health. Okay? It can help also. I hope it can help also to the other men or our husband if we have a health problem about that, because nowadays a lot of people have problems on health. Napapansin niyo po ba, simula nung nagkaroon ng vaccine o nagka-vaccine tayo ay madalas bumabagsak ang ating, oo, malaki ang katawan natin. Pero nakakaramdam tayo ng high blood, ng mas madalas tayo supunin, nagkaka-sore throat, nagkakaubo,
And nagkakaroon din tayo ng flu, o sige, shortcut na lang sa ubo at sipon. Flu. Ayan. Then nowadays, this last few days ay madalas ang sumasama ang pakiramdam o sinat or lagnat. So ayan, I hope you can visit my channel also, guys. Soon for sharing the health journey of my husband. So, ayan. So, ayan. Masyado nang matagal yung aking daldal dito. So, ito na lang yung update ko, guys. Ganito na si Lolitas. Ayan. I hope na nag-enjoy kayo and nakinig kayo about sharing my health journey. So, I hope, guys, ayan, ganito pa ang tsura ko ha. Hindi na ako nag-ano kasi may gagawin pa ako. So, I hope, guys, na magkita-kita tayo ulit at abangan nyo ang aking vlog. So, this is Lolita's vlog. I want to say bye and see you again next time. So, ayan, antabay kayo sa aking pag-share about my health. So, ayan guys, I will say bye-bye and God bless you!